Alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So mga minamahal, eto, talaga nga namang sobrang tarantado ni Bato de la Rosa, no? Para mapagtakpan lang itong katarantaduhan ni former President Duterte ng kanyang amo, abay idinamay po ang administrasyon ni Pinoy, ni Aquino. Na kesyo ang sabi ni Bato de la Rosa, sa panahon pa daw ni Pinoy, kumontrata ang mga diskaya sa gobyerno. Panahon pa daw ni Pinoy. So bakit ang sinisisi nyo daw ay itong si former President Duterte? Kasi alam nyo naman 'di ba yung nangyari na napameme itong si Senator Ronald Bato de la Rosa habang tinanong niya itong si Diskaya na kailan ka ba nagsimula na kumontrata sa mga bidding? Ngayon, nasabi ni Diskaya, 2016 po. Sabi naman ni Bato, please make sure of your answer. Inulit ni Diskaya, 2016 onwards. Pero before that, sinabi din ni Diskaya na nagsimula sila sa mga local taong 2012. Pero, nakapasok lamang po sila sa gobyerno taong 2016. So, magkaiba po yung ibig sabihin na nangungontrata lang in local dito po sa mismong nananalo ka na sa bidding sa kontrata ng gobyerno. 2016 nanalo, nakapasok ang mga diskaya dito nga po sa gobyerno sa mga flood control projects. Pero, paglilinaw ni Diskaya, mga minamahal, 2012 sila nagsimulang mag-apply sa bidding pero nanalo sila sa panahon ni former President Duterte. So, sobrang linaw, mga minamahal. 'Di ba ang message ni Diskaya na doon sila pumaldo panahon ni Digong. Doon pumaldo ang mga Diskaya sa panahon ni Duterte. So, bakit mo dinadamay, Senator Ronald Bato de la Rosa, ang panahon ni Pinoy? Wala namang kinalaman ang panahon at ang administrasyon ni Pinoy in the first place dahil nga, hindi naman sila nanalo, hindi naman sila kinuhang kontraktor ni Pinoy noon. Gets mo? Masyadong naguhugas kamay itong si Bato de la Rosa talagang pinipilit niya na sa panahon pa daw ni Pinoy. Paano kasi napahiya siya? 'Di ba? Pakita ko sa inyo mga minamahal. Panood ko. 3 minutes video to Tigil-tigilan mo nga kami, Bato de la Rosa, baka mamaya hambalusin ka namin. At ni Senador Ronald Bato de la Rosa na walang makakalibre sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kahit pa raw kanilang kaalyado ang madiskubring sangkot dito. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Walang pagtatakpan at hindi dapat exempted. Yan ang sagot ni Senador Bato de la Rosa sa mga social media post na nagsasabing natigilan siya ng sagutin ni Sara Diskaya na 2016 sila nagsimulang makakuha ng kontrata para sa mga flood control project. Kailan kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up. Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. 2016 kasi umupo sa Malacanang si Mayor Digong, nakaalyado ni Senador Bato. So at kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat ibisigan. At kapag may mga kontrobersyal na flood control project na ginawa noong Duterte administration, hindi anya ito exempted sa investigasyon. Pero ng bayan yan, hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Pwede yung gumawa sila ng kalukuhan kahit ang panahon pa ni Pinoy kasi noong pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakadawa kontrata sa gobyerno, di ba? Rinig ninyo, dinamay niya si Pinoy. Panahon pa ni Pinoy sila nakakakuha ng kontrata. Ulitin ko sa inyo, mga minamahal. Ulitin ko sa inyo. At kapag may mga kontrobersyal na flood control project na ginawa noong Duterte administration, hindi anya ito exempted sa investigasyon. Pero ng bayan yan, hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Pwede yung gumawa sila ng kalukuhan kahit ang panahon pa ni Pinoy kasi noong pa yan, panahon pa ni Pinoy sila
meron sila mga ginawang kalungkalong dapat. Nabisigan lahat yan. Itinanggi rin ni Bato na kakilala niya noon pa ang mga Diskaya kahit sanggang dikit siya noon ni FCRRD. Eh, paano ko kilala? Pulis lang ako. Paano ko kilala yung mga tao na yan? Eh, pulis lang ako eh. Pakialam ko dyan sa DPWH na portion na yan. Di pala ako sa prison order. Public order at dangerous crime. Pero na aking tutok. Hindi ko alam kung sino yung sila. Sa issue naman ng kontratistang kamag-anak ni Senador Bongo, Narinig ninyo? Diba? So, malinaw ang mensahe ni Senator Ronald Bato de la Rosa na panahon pa yan. Ni Pinoy sila kumukontrata. Si Diskaya na nga mismo nagsabi, panahon ng 2012 nagsimula sila na sumali sa bidding. Pero hindi sila nananalo. Ngayon, nanalo sila sa bidding taong 2016 onwards. So maybe that, during that time, baka doon sila nakagawa ng katarantaduhan. Gets mo, Senator Ronald Bato de la Rosa? Hindi mo naman kailangang ipilit Pinoy, 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 para malinis ang pangalan ng patron mo, ng amo mo. Kitang-kita naman may pag-aamin, may admission na itong si Diskaya na panahon pa mismo ni former President Duterte. Para naman kami mga pinanganak kahapon, Diyos mio, Santa Barbara Bendita. Huwag mo naman kaming ginagawang bobo, Senator Bato. Kung nagbabait-baitan ka dyan, tigilan mo na yan. Dahil baka nga kaya nga siguro natatakot sila na magkaroon ng independent body kasi baka ang ending si Digong ang mapuksa dito. 'Di ba? Kaya natatakot sila, lalo na itong si Marcoleta, ang galing mag-interrupt. Kapag pinag-uusapan ng mga Duterte, talagang hugas kamay. 'Di ba? Pag pinag-uusapan ng mga Duterte, literal na hugas kamay. Ang bilis maglihis ng issue. Katulad di ba to? Nung tinanong ni Tito Soto, meron ka pa bang follow-up question? Wala na po, sir. Ibigay ko na sa iyo yung time. See? Di ba? Grabe to mga minamahal. Tigilan mo nga kami, Bato. Linaw-linaw ng sagot ni Diskaya. What if tanungin mo din yung si Bongo? Tanungin mo si Villanueva. Si Chis Escudero ngayon, na nasasangkot din sa malaking kontrobersiya. So ngayon, mga minamahal, kayo, ano yung masasabi ninyo? Agree ba kayo sa sinabi ni Bato de la Rosa na panahon pa daw ni Pinoy? Kitang-kita naman sa hearing na panahon ni Pinoy, nag-apply sila. 'Di ba? Sumali sila sa bidding. Pero hindi sila nanalo. Nanalo sila 2016 onwards. At doon na nagsimula ang kagandahan ng kanilang buhay, 'di ba? Sa mga kalbaryong nakukuha nilang pera dito sa ating gobyerno. Alright, mga minamahal, kailangan mapanagot ang dapat mapanagot. It's me again, Alicia nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Yun lamang at ingat, mga kababayan.